po tayo sa mga balita. Dinala si Senador Rodante Marcoleta sa UP-PGH o Philippine General Hospital. Para po yan sa karagdagang medical evaluation bago siya dalhin sa Anti-Graft Court o sa Sandigan Bayan. Kaya kunin po natin ang live report ni Vic Sumintak. Vic, kumusta na si Senador Dante at ano ang findings sa mga dalubhasa dyan sa PGH? Alex, si Senador Rodante Marcoleta ay ibinalik nga dito sa Philippine National Police General Hospital matapos na siya ay dalhin sa UP-PGH o Philippine General Hospital sa lungsod ng Maynila para doon sa kautusan ng Sandigan Bayan na mag-conduct ang PGH ng hiwalay na medical evaluation kay Senador Marcoleta. Sa ngayon, inihayag ng liderato ng Philippine National Police na ipinauubayan na sa Sandigan Bayan ang paglalabas ng opisyal na resulta ng medical evaluation ni Senador Rodante Marcoleta na ginawa ng PNP General Hospital at UP-PGH dahil si Senador Marcoleta ay ihaharap nila sa Sandigan Bayan bukas ng alas 8 ng umaga. Bilang pagtalima sa kutusan ng Sandigan Bayan, dinala sa University of the Philippines General Hospital o UP-PGH sa lungsod ng Maynila mula sa Philippine National Police General Hospital sa Campo Crame si Senador Rodante Marcoleta para sa further medical evaluation. Alas 11:15 ngayong umaga nang umalis ang convoy ni Senador Marcoleta kasama ang mga opisyal at tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG papunta sa UP-PGH. Si Senador Marcoleta ay nakaposas, nakasuot ng kulay orange na t-shirt para sa mga police under protective custody at nakaibabaw ang bulletproof vest at nakasakay sa isang wheelchair bago isinakay sa coaster ng PNP. 1:33 naman ngayong hapon ay ibinalik na sa PNP General Hospital mula sa UP-PGH si Senador Marcoleta at muli siyang ibinalik sa kanyang kwarto sa hospital. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyco na ibabalik din sa PNP-GH si Senador Marcoleta matapos ang medical evaluation ng UP-PGH para bukas July 15 ay dadalhin na siya sa Sandigan Bayan para sa commitment order kaugnay ng kasong plunder na kanyang kinakaharap. Yung pong ating General Hospital as well as yung UP General Hospital is ordered to render the report within 3 days sa Sandigan Bayan. So, yun po siguro ang gagamitin nila to evaluate kung saan po mag-i-stay or saan i-commit si Senator Marcoleta. From that, nakalagay din po sa order nga ng Sandigan Bayan na after the evaluation today, ay kasama rin ang dadalhin si Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan tomorrow, July 15. Samantala, nilinaw ni PNP-CIDG Chief Police Colonel John Giagi ng paggamit ng wheelchair ay bahagi lamang ng mga precautionary measures upang masiguro ang kaligtasan at kaginhawaan ng senadora habang isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang. Sabi niya, naninikip yung dibdib niya, yung no? We make it comfortable for him. I speak with his family a while ago bago natin siya dalhin dito. Pinaalam lahat kung ano yung mga procedures na mga gagawin. And we will just be waiting kung ano yung result ng medical evaluation ng Philippine General Hospital as to the situation or the medical condition of Senator Marcoleta. Ayon pa sa CIDG, naging maayos ang paglipat kay Marcoleta mula sa PNP General Hospital patungo sa PGH sa tulong ng Manila Police District at Eastern Police District. It went smooth yung traveling natin. We are being aided by NPD and Eastern Police District para maging maayos yung takbo natin hanggang dito sa paghatid dito sa PGH. The UP-PGH, yung PGH will have its own medical evaluation to check if if Senator Marcoleta will be fit to be brought to Sandigan Bayan tomorrow. Magugunitang noong July 6 matapos isilbi ang arrest warrant kay Senador Marcoleta at habang isinasa ilalim siya sa booking process sa PNP-CIDG headquarters sa Campo Crame
ay dumaing ng paninikip ng dibdib at mataas na blood pressure kaya siya dinala sa PNP General Hospital. Sa mga isinagawang serye ng medical examination, natuklasan na si Senador Marcoleta ay mayroong mild pneumonia kaya isinailalim siya sa medication kung saan pinag-take siya ng antibiotics sa loob ng 1 linggo. Alex, sa ngayon si Senador Marcoleta ay magpapalipas ng gabi dito sa PNP General Hospital at gaya ng pahayag, siya ay naimpormahan na ng PNP CIDG na bukas ng umaga siya ay ibiyahe na patungo sa Sandigan Bayan. Inihayag pa ni Colonel Giagi ng CIDG NCR na anuman ang magiging desisyon ng Sandigan Bayan, handang sundin ito ng PNP. Balik sa inyo, Alex. Okay, balikan ko lang, Vic. Nilabas ba ng PGH yung evaluation? Meron bang resulta na? Alex, ang resulta, direktang isasubmit nila sa Sandigan Bayan. Okay. Kaya ang sabi ni Colonel Giagi, yung findings ng PNP CIDG, ng Philippine General Hospital at ng maging PNP General Hospital ay ang maglalabas na bukas ang Sandigan Bayan, Alex. Ayun. So, ito, tanong ko, tanong ng taong bayan, inaamin ba ng pambansang pulisya na kung bakit dinala sa isang independent hospital tulad ng UP-PGH si Senador Marcoleta ay dahil hindi kaya ng PNP General Hospital ang mga gagawing evaluation? Tinanong namin yan kanina kay Colonel Allen Reyco, ang spokesperson ng PNP. Pero ang sabi ni Colonel ko, hindi nangangahulugan na hindi kaya dahil lahat naman ng medical procedure ay nandito sa PNP General Hospital. Ayun. Sinunod lamang nila ang kagustuhan ng Sandigan Bayan na magkaroon ng isang confirmation evaluation para malaman talaga kung yun bang findings dito sa PNP General Hospital ay yun din ang findings sa Philippine General Hospital, Alex. Ayun. So, mali yung sinasabi sa mga reports na independent UP-PGH. Dahil nga, ang alam ko, PNP, independent rin yan. Wala naman silang pinapanigan dyan, Vic, di ba? Alex, ako mismo ang nagtanong kay Colonel ko. Yan. Sabi ko, bakit Philippine General Hospital na isang government hospital din? Oo. Samantalang ang PNP General Hospital ay government din. Ayun. Dahil ang sabi ko, kay Secretary Bunuan, private hospital sa Medical City. Ayun. Ang sabi ni Colonel ko, pareho lamang daw yon dahil ang kailangan lang ay second opinion ng Sandigan Bayan. Ayun, mas malinaw yun. Dapat ganun ang kwento. Second opinion para at least kung magkaroon man ng variety of result, baka may problema dun sa nagtetest. Di ba, Vic? Pero abangan natin bukas, Alex, dahil inihintay din ng PNP CIDG kung ano talaga yung resulta ng medical evaluation. Pero reading between the lines, Alex, imposibleng hindi alam ng PNP CIDG. Yun. Official announcement na lang ang kanilang hinihintay dahil ang pahayag ng PNP CIDG sa kanilang evaluation as of now, fit to travel na si Senador Marcoleta. Fit to travel going to Sandigan Bayan, ha? Hindi fit to travel abroad, ha? Linawin natin yon Kuya Vic, ha? So, Yes, yes. ang mangyayari dyan, kung... sabi na, fit to travel to Sandigan. Ayaw, to Sandigan Bayan lang. Okay, kung ang resulta ay paborable, healthy ang ating senador, malalaman bukas sa Sandigan Bayan kung saan siya dadalhing ospital, tama ba? Hindi. Kung healthy siya, walang problema, mayroon ng naunang commitment order, isasama na siya kay Senador Jinggoy Estrada Ayun. sa Quezon City Jail sa Payatas. Ayun. So, ano pa pala, no? Hanging pa pala kung ano ang favorable ba ang medical evaluation, malalaman pa pala natin yan bukas. So, tingnan natin kung ano po ang kalusugan po ng ating pong Senador Marcoleta. Vic, maraming salamat sa iyo, ha? Bukas, abangan namin ang report mo dyan. Thank you.